Magandang gabi Pilipinas, bayan ramdam na ang bunga ng mga pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng disenteng trabaho ang mga Pilipino. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 96.1% ang employment rate lalo na sa sektor ng serbisyo at agrikultura. Kinilala ng pamahalaan ang ambag ng kabi-kabilang job fair kung saan isa sa pinakamalaki ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Mayo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ikinalugod ng Pangulo ang naging resulta ng pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, masaya ang Pangulo sa ulat na nagbubunga na ang mga hakbang ng pamahalaan na makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Base kasi sa report, bumaba ang unemployment rate sa 3.9% nitong Mayo kumpara sa 4.1% noong Abril, habang ang underemployment naman ay bumaba sa 13.1% kumpara sa 14.6%. Naitala rin ang pagtaas ng employment rate sa 96.1% nitong Mayo kumpara sa 95.9% noong Abril. Sa ating mga pag-uulat ng mga nakaraang araw, marami po talaga tayong ibigay na job fairs, na conduct ng job fairs para to talaga sa ating mga kababayan. Gayunman, hindi raw sa mga numerong ito natatapos ang pagpupursige ng pamahalaan. Sa halip ay mas pagbubutihin pa ang mga hakbang para sa pagbuo ng mga trabaho. Pagpupursigihan pa, hindi ito natatapos dito. Kumbaga, hindi ito para magpunagi. Kailangan mas maganda pa ang ipakita ng administrasyon para makapagbigay pa ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan. Nito lamang May 1 Labor Day, pinangunahan ng Pangulo ang job fair sa Pasay City, kung saan nasa 14,000 na trabaho ang alok sa mga job seeker. Nang araw na yun, umabot sa 255,000 job vacancies ang naging available sa iba-ibang job fair sa bansa. Ayon sa PCO, simula nang manungkulan si Pangulong Marcos Jr. noong 2022, mahigit 350,000 trabaho na ang nalikha sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng pamahalaan at pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Sa usapin naman ng nakaambang pagpapataw ng taripa ng Estados Unidos, sinabi ng Malacanang na patuloy pa ang negosasyon ng Pilipinas ukol dito. Pero kumpiyansa ang palasyo na nasa magandang kondisyon ng bansa pagdating sa trade deal negotiation sa Estados Unidos. Sa ating palagay, opo, dahil ang dalawang bansa naman po, ang Pilipinas at ang US, ay nagkaroon po ng pagkakasundo na magkakaroon po ng kooperasyon para sa economic development naman po ng Pilipinas. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.